Tahimik ang bagong talisay tuwing araw, ngunit pagdating ng gabi, nagpapago ang ihip ng hangin. Ang mga uwak ay tumitigil sa paglipad, ang mga aso ay tahimik na napapatitig sa dilim, at ang mga matatanda ay nagsasara ng bintana, pinapalibutan ng bawang, asin at dasal ang tahanan. Si Emilio, 25 taong gulang, ay kakauri lang mula sa Maynila upang bisitahin ang kanyang inang may sakit. Sa simula ay tila normal lang ang lahat. Masarap ang lutong ulam, tahimik ang paligid, pero ilang gabi pa lang siya sa baryo, napansin niya ang kakaiba. May mabigat na simoy tuwing hating gabi, may huni ng pakpak sa bubong, at may amoy dugo na sumisingaw sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang magkasakit ng kapitbahay nilang si Nita. Nangayayat ito ng walang rason, dumudugo ang gilid ng labi at palaging nagpapaligid ng bawang sa higaan. Sabi ng mga matatanda, may aswang sa baryo. Pag may bagong dayo, naghahanap ng masisila. Nagumpisang lumaganap ang takot. Marami ang nagbabantay tuwing gabi, sektang nagbibilad ng kutsilyo at buntot pagi. Isang hating gabi, naintriga si Emilio dahil may maririnig siyang iyak ng sanggol mula sa bahay ng matandang si Lola Pia. Gayong matagal nang walang bata doon. Nilapitan niya ang bintana. Sinilip ang loob. May aninong maputla, mahaba ang buhok at tumatagal ang tingin sa kisame. Bago siya makaalis, nabunggaran niya ang pulang-pulang mga mata ng nilalang, napakadilim na parang humigop ng liwanag. Hindi siya makagalaw, dinig niya ang bulong. Ang dugo mo, Emilio, matamis. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng batang kapitbahay. Walang laman ng tiyan, parang hayop na kinain ang loob. Nangisay ang buong baryo. Dumami ang mga nagbabantay. Mas humigpit ang paglalagay ng mga bawang at asin sa paligid. Pero gabi-gabi pa rin ang pagkawala. Nagpasya si Emilio na magpatulong kay Mang Raul, isang albularyo at kilalang manghuhuli ng aswang sa lugar. Tinuruan siya ng mga palatandaan. Ang aswang, mabantot ang amoy, tuyo ang mata. Kaya nilang humati ng katawan tuwing gabi. Gamitin mo ang buntot ng page, bawang at santel mo. Sakaling lumapit, huwag kang titigan sa mata, huwag kang sumagot sa bulong. Kinabukasan, handa na si Emilio. Naglagay siya ng asin sa paligid ng bahay, nagtabi ng mata ng tupa sa ilalim ng kama at nagdasal ng mahigpit. Ngulit pagsapit ng 2:00, narinig niyang dumadagundong ang bubong, parang may malalaking pakpak na bumabagsak. Nagsindi siya ng kandila, ngulit biglang namatay ang apoy at pumasok ang malamig na hangin. Biglang bumukas ang pinto. Doon, nakita niya ang nilalang. Humahaba ang dila, lumuluwa ang pulang mata at ang balat ay parang balat ng kalabaw na may ugat ng alupihan. Nilapitan siya ng aswang. Nagdasal si Emilio. Tinaboy ng buntot page at itinapon ng asin. Sumigaw ang halimaw. Gumapang sa kisame at sabay nagbagong anyo. Umalimpuyo. Tila humati ang katawan sa dalawa. Ang kalahati lumipad papunta sa puno ng mangga. Sinundan ni Emilio ang nilalang, dala ang patalim at bawang. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang mga kalansay ng hayop, bata at mga matatanda, patunay ng tagal ng aswang sa baryo. Lumabas ang nilalang mula sa dilim, ngunit sa galit ni Emilio, nataga niya ito sa leeg, tumilaksik ang dugo, napuno ang himig ng iyak ng sanggol at alungon ng aso. Nabawasan ang kapangyarihan ng aswang, ngulit bago mag-umaga, ramdam ni Emilio na may nagsisingaw pa ring amoy, may kaluskos pa rin na hindi maalis sa loob ng bahay. Nagising siya kinabukasan, malamig ang paligid at may sugat siyang bago sa balikat. Sa salamin, napansin niyang tumataba ang mga ugat ng mata, unti-unting lumalalim ang kutis, nagiging maputla, dahan-dahan na rin siyang nagbabago. Araw-araw ay may nawawalang bata, may asong nagiging mailap
At tuwing gabi, bugso ng bulong at huni ng pakpak ang bumabalot sa baryo. Hindi na muling lumabas si Emilio, ngunit sa bawat pagdaan ng sino mang tao sa harap ng bahay nila, may maririnig silang garalgal na bulong. Huwag kang lumabas bago mag-umaga. Mag-ingat ka sa pagdungaw sa dilim. Sa baryo, aswang na rin ang laman ng kwento. Sa bagong talisay, hindi lang gabi ang kinakatakutan, maging ang umaga may takip na pangamba. Bawat amino, bawat simoy, bawat bulong, aswang ang palaging nag-aabang.